Look and listen! Pag-usapan natin si Rene Requestas, ang batang tondo na laki sa hirap, nangarap, naniwala, nagpursige at nagtagumpay at naging isa sa mga most iconic na komedyante sa kasaysayan ng showbiz industry ng bansa dahil sa kanyang pambihirang killer smile na sinamahan pa ng pambihirang talent sa pagpapatawa na tila ba hindi niya tayo iniwan dahil patuloy pa rin tayong pinapasaya ng mga pinikulang pinagbidahan niya at naging paborito din siyang sidekick at leading man ng mga bigating artista noong dekada 80 at dekada 90 at naging inspirasyon sa mga aspiring comedian na sumunod sa kanyang yapak at isang patunay na kahit nanggaling ka pa sa hirap ay hindi ito magiging hadlang para maabot ang iyong mga pangarap. Pero bakit sa kabila ng saya, tagumpay at kasikatan ay nakaranas pa rin siya ng matinding depresyon na siya naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang katawan at tuluyang bumawi sa kanyang buhay. Kaya tara, alamin natin ang masaya at malungkot na kwento ng nag-iisang tsitahe ng pinikulang Pilipino na si Rene Requestas. January 22, 1957. Ang petsang ito ay isa lamang kayod kabayong araw sa tondo. Pero ito din ang kapanganakan ng isang bata na nagngangalang Renato L. Requestas na balang araw ay magpapahalakak sa buong bansa at mag-iiwan ng matinding marka sa bawat puso ng pamilyang Pilipino. Panganay sa 7 magkakapatid, ang ama ni Rene ay isang mananahi at ang kanyang ina naman ay isang labandera. Hindi naging maganda ang naging childhood ni Rene dahil sa naging sitwasyon ng kanyang pamilya noong mga panahon na yun. Dahil hindi sumasapat ang kita ng kanyang mga magulang para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. At dahil kapos sila sa budget, ay imbis na kanin ang kanilang iniluluto, ay kailangan pa nila itong gawing lugaw para magkasya ito sa kanilang magkakapatid. Kaya sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang mga kapatid, ay willing siyang gawin ang lahat para sila'y itaguyod. Kaya sa murang edad niya, ay natuto na siyang rumakit at ilan sa mga naging sideline niya ay ang paglalako ng ice drop at pagiging helper sa isang junk shop. Lahat ng ito ay ginawa ni Rene para magkaroon lang sila ng ekstrang kita. At nung sila pa ay nag-aaral at sumasakay ng jeep papuntang eskwelahan, ay kinakailangan niya pang kandungin ng dalawa niyang kapatid para makamenos sila sa pamasahe. At dahil sa hirap ng buhay, ay napilitan ng kanilang mga magulang na ipaampun siya at ang 3 niya pang nakababatang kapatid sa kanilang mga kamag-anak. At para payagan silang mamalagi doon, ay kailangan nilang tumulong sa pagtatrabaho. Mahirap para kay Rene na tanggapin ang lahat ng ito dahil hindi siya sanay na mamuhay na hindi kasama ang kanyang mga kapatid. Pero wala talaga silang magagawa sa sitwasyon na ito dahil sa lumalalang hika ng kanyang ama na siyang naging dahilan para hindi ito makapagtrabaho na maayos. Kaya pansamantala ay kailangan muna nilang magtiis hanggang sa makaluwag ang kanilang mga magulang. Pero kahit ganito ang kanilang naging sitwasyon, ay naniniwala pa rin ang batang Rene na balang araw ay muli niya makakasama ang kanyang mga kapatid. Kaya inintindi niya na muna ang kanilang kalagayan at pumayag na rin siya na pansamantalang magpaampon. Kaya kahit araw-araw siyang nalulungkot at gabi-gabi siyang umiyak, ay nagpakatatag si Rene at nagtrabaho siyang mabuti para hindi siya masyadong mainip sa kanyang paghihintay at para maibsan din ang kanyang pagkamis sa kanyang mga magulang at kapatid. Matapos ang 2 taong paglilinis ng koral at pagpapakain sa mga baboy, ay sa wakas nakalawag din ang kanyang mga magulang. At dumating na rin ang nanay ni Rene para sunduin sila magkakapatid. At labis na naging tuwa ni Rene dahil makakasama niya na rin ang kanyang mga magulang at kapatid. At sa pag-uwi nila, ay nalaman niya rin na sila pala ay titira na sa isang tenement sa Taguig. Kaya mas lalo pa siya natuwa dahil sa isang building na sila maniniraan at hindi na sa isang squatters area. Pero sa paglipat nila, ay nanatili pa rin silang kapos sa budget dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Hindi man nagbago ang kanilang kalagayang pinansyal, pero para kay Rene ay mas okay na muna yung ganito dahil at least magkakasama pa rin sila magkakapatid. At para hindi na silang muli magkahiwalay, ay hindi na nagpatuloy si Rene sa kanyang pag-aaral at nagdesisyon siya na magtatrabaho na lang para meron siya maipang tustos sa kanyang mga kapatid at para makapagpatuloy pa rin sa pag-aaral ng kanyang nag-iisang kapatid na babae. At kahit ayaw na nitong mag-aral para sila'y makatipid, ay hindi pa rin pumayag ang kanyang kuya Rene at nangako siya na gagawin niya ang lahat para makapagtapos siya kahit igapang niya pa ito. Kaya pinasok niya lahat ng pwede niya pagkakitaan, gaya ng pagigim ng tubig sa kanyang lugar, pagtatrabaho sa construction, barker, at nagbenta din siya ng sigarilyo at candy sa kanyang mga katrabaho. At yes, ganyang kabatak sa trabaho si Rene. Payat man siya, ay malaman of still naman ang kanyang kasipagan. At sa katawan, pag ito ang nakita ni Don Solueta, tiyak mamamatay! Si Richard Gomez sa inggit! Isang araw ay inutusan ng mga tambay si Rene para bumili ng sigarilyo at ang kapalit nito ay sa kanya mapupunta ang sukling matatanggap niya. At nung naibigay niya na yung sigarilyo ay hindi siya agad pinaalis ng mga lasinggero sa lugar nila at inaya siyang uminom ng isang shot ng alak. Nung una ay tinanggihan sila ni Rene dahil minor de edad pa lang siya noong mga panahon na yun. Pinilit man itong tinanggihan ni Rene pero hindi niya maiwasang hindi pansinin yung pulutan na nasa mesa at labis siya natakam nung nakita niya ito dahil madalang lang siya makakain ng ganito kasarap na pagkain. Araw-araw ba naman lugaw yung pagkain nyo?
kaya talagang magsasawa ka at matatakam sa ibang pagkain. At sa puntong ito ay dito na siya tuluyang bumigay at naging batang alkoholik, at ang bisyong ito ay isa sa magiging dahilan ng kanyang paghihirap sa mga darating na taon ng kanyang buhay. Nang dahil sa naging bisyo ni Rene, ay napansin ng mga kaibigan niya na ang saya niya palang kasama sa inuman. Kaya kahit wala siyang ambag, ay iniimbitahan pa rin siya para hindi maging boring yung mga bawat happenings. Dahil siguradong hindi ka mababagot sa mga bawat jokes at kwento niya. Isang araw ay muli na namang naibitahan si Rene sa isang inuman. At habang nakikipagkwentuhan si Rene, ay napag-alaman niya na kaya pala nagpainom ang kanyang kaibigan ay dahil nakapasa ito sa isang audition sa teatro. At bigla siyang na-curious at tinanong niya ang kanyang kaibigan kung malaki ba yung kitaan sa ganyang trabaho. At sinabi niya lang kay Rene na, "Ba't hindi mo subukan?" Hindi yun yung inaasahan niyang sagot, pero dahil sadyang raketero itong si Rene, ay agad itong nag-audition. At sa unang subok pa lang niya ay bumagsak siya. Not once, but thrice. May talent naman sa pag-arte si Rene. Yun nga lang, hindi lang talaga siya pasok sa standards ni Derek dahil sa exotic niyang kagwapuan. Pero 3 beses man siyang na-reject ay hindi pa rin siya pinabayaan ng kanyang kaibigan. At nakiusap ito kay Derek na bigyan siya ng kahit anong trabaho sa set. Nadaan naman sa pakiusap si Derek at hinire niya na lang si Rene na magtrabaho sa production. At kahit hindi siya natanggap bilang aktor at kahit maliit lang ang kita niya sa ganitong trabaho, ay labis pa rin siyang napamahal sa teatro. Kaya kahit wala siyang pamasahe, ay gumagawa pa rin siya ng paraan at tsinatsaga niya itong lakarin mula Taguig hanggang Roas Boulevard. At ganyang katindi ang dedikasyon at pagmamahal niya sa teatro. At kahit sinasabihan na siya ng kanyang ama na wala siyang mapapala sa pagsasideline doon, ay nagpatuloy pa rin si Rene. Dahil may iba pa naman siyang sideline bukod sa pagtatrabaho sa teatro. At sa pagtatrabaho niya doon ay hinasahan niya ang kanyang acting skills at kinabisado ang bawat script ng mga aktor na nagpe-perform sa stage. Nanatiling handa si Rene dahil alam niya sa sarili niya na balang araw ay magiging aktor din siya sa teatro. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumating na ang pinakahihintay ni Rene dahil may isang aktor na naaksidente at hindi alam ni Derek kung sino at kung saan siya kukuha ng aktor na pwede niyang ipalit na makapag-memorize ng script sa loob ng 1 linggo. Kaya nung narinig ito ni Rene ay agad itong nag-volunteer at agad din niyang pinakitaan si Derek at nabigla siya sa naging audition ni Rene dahil kabisado niya na pala ang mga linya ng naaksidenteng aktor. Kaya hindi na nagdalawang isip pa si Derek at si Rene na ang kinuha niyang replacement actor para sa kanilang upcoming stage play. At dito na magsisimula ang kanyang career bilang isang stage actor. At dito niya rin pinamalas sa kanyang natatanging galing sa pag-arte na siya naging dahilan para manalo siya bilang best actor sa ginampanan niyang role. At ang pambihirang performance ni Rene ang magsisilbing gate pass niya sa mundo ng showbiz. 68 kasundanong Muslim pinatigbak para Naging maganda ang karera ni Rene bilang stage actor at regular na rin siya nagtatanghal sa WIS or walang ibig sabihin, isang stage play act na ginaganap sa Metropolitan Theater. At kahit na may lumalabas na medyo negative na article tungkol kay Rene about sa kanyang madalas na pag-a-adlib, yes, madalas siya mag-adlib, yun nga lang ay walang may pake. Dahil para sa mga fans siya, yan ang dahilan kung bakit namin siya pinapanood. At yan ang eksaktong style nagpagpapatawa na gustong i-hire ng 6 o'clock news. So anong klaseng news outlet ito? At bakit yung tulad ni Rene ang kailangan nila? Well, isa lang naman itong kakaibang tagapagpahayag ng balita na may konting, maraming sense of humor. Gaya nito. Hindi patriotiko, kundi si patrimonyo. Mga demonyo. At dahil sa kanyang phenomenal na performance, ay naging regular din siya sa palabas na ito. At simula nung na-regular siya sa 6 o'clock news, ay kahit papano gumana ang kanilang pamumuhay dahil mas malaki na ang kanyang kinikita. Though nakatira pa rin sila sa tenement, ay nagagawa na niyang bayaran lahat ng mga utang nila at 3 beses na rin sila nakakakain sa isang araw. At lagi pa siyang may pasulubong na paborito nilang pansit. Naging napakasaya ni Rene dahil sa wakas ay nagsisimula na guminhawa ang kanilang pamumuhay. Pero ang sayang nararamdaman niya ngayon ay hindi may kukumpara sa sayang mararanasan niya sa mga susunod na araw dahil makikilala na niya ang taong babago sa kanyang buhay. 1988, isang araw ay napadaan si Rene sa opisina at nakita niya ang kanyang idol na si Joey De Leon at agad niya itong nilapitan para kamayan at wag pakilala. Pero laking gulat ni Rene nung nalaman niyang kilala din pala siya ng kanyang idol. Pero mas mabibigla pa siya sa tanong ng kanyang idol dahil bigla siyang inopera ni Joey na maging sidekick niya sa isang pinikula at hindi makapaniwala si Rene sa kanyang mga narinig. At nung una ay nakala niya lang na nagbibiro lang ito at nung napagtanto niya na hindi talaga nagbibiro si Joey sa kanyang offer ay agad siyang pumayag at hindi na
binatawan yung golden opportunity na babago sa kanyang buhay. At sa unang pelikula nila ni Joey na She-Man, Mistress of the Universe, ay naging massive hit ito. At dahil sa tindi ng impact at demand nito, ay muli nagsama si Joey at Rene sa isang pelikula. At sa project na ito ay mukhang dito pa lang ay masesementohan na ang legasya ni Rene sa industriya ng pelikulang Pilipino. Dahil gaganapan na niya ang pinaka-iconic niyang character sa pelikula bilang sidekick ni Tarzan na si Chitae. Chitae, ganda lalaki! Ulul, sinungaling, hindi ka ganda lalaki! Pangit! 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 At dahil sa pambihirang talent ni Joey at Rene bilang comedy duo, ay muling nag-box office ang kanilang pelikula. At sa sobrang iconic ng karakter niyang ito, ay Chitae na yung mas kabisado ng pangalan niya, lalo na sa mga batang 90s. At dumating na siya sa punto na maging siya ay hindi na napansin na nasa hanay na pala siya ng mga bigating artista. Dahil sa mga sumunod niyang pelikula, ay naging leading man lang naman siya ng mga nagagandahang dilag na sina Maricel Soriano, Chris Aquino, Rupa Gutierrez, Maricel Laksa at Manilyn Reynes. At by the way, na-awardan nga pala si Chris at Rene bilang Box Office King and Queen ng Guillermo Mendoza Awards noong 1990. At yung side character niyang Chitae, abay nagkaroon lang naman ng solo movie noong 1991 at naging napakasaya ni Rene sa tagumpay na ito dahil sa wakas ay natupad na rin ang kanyang mga pangarap at meron na rin siyang sariling kotse at nakabili na rin siya ng malaking bahay para sa kanyang malaki at masayang pamilya. At sa pagse-celebrate niya ng kanyang kaarawan ay nag-request na ang kanyang nanay at mga kaibigan na mag-asawa na siya dahil sikat na siya at malaki na ang kita. Pero pabiro niya lang na sinabi na bata pa ako at wala pang ngipin. Classic Rene. Pero hindi man siya nag-asawa, ay nagampun naman siya ng isang sanggol na galing sa kanilang malayong kamag-anak at pinangalanan niya itong Darren Christie na sunod sa pangalan niya at ng kanyang paboritong leading lady na si Chris Aquino. At dahil big time na siya, ay madalas na siyang hinga ng tulong ng mga taong hindi siya pansin dati at ng mga taong nagpapakilala sa kanya na kamag-anak. At kahit pera lang ang pakay sa kanya ng mga ibang tao, ay hindi pa rin siya naging madamot. At dahil likas na sa kanya ang pagtulong, ay nagdesisyon na rin siya na pasukin ang mundo ng politika at tumakbo siya bilang konsehal ng lungsod ng Taguig noong 1992 kung saan nanalo siya at pumangalawa sa may pinakamaraming boto sa kanilang lungsod. Yeah! Congrats future mayor ng Taguig! Salute! 1993. After niya manalo bilang konsehal, ay muli siyang nagkaroon ng offer para maging leading man ng actress at beauty queen na si Rupa Gutierrez. Pang trilogy movie nila ni Chris at pang sequel naman nila ni Manilyn. At nagawa niya lahat ng 3 pelikulang ito sa loob lamang ng 1 taon. And as usual, lahat ng ito ay naging box office hit at naging okay ang lahat para kay Rene hanggang sa gulantangin niya ang buong bansa dahil sa maaga niyang pagpanaw. July 24, 1993, namatay si Rene Requesa sa edad na 36 dahil sa sakit na tuberculosis at iba pang komplikasyon na dulot na labis na pag-inom at paninigarilyo. Buong bansa ay nagdalamhati sa pagpanaw ni Rene at ang pangyayaring ito ay naging malaking dagok sa industriya ng pinikulang Pilipino dahil kahit kailan ay hindi na tayo muling magkakaroon pa ng isang Rene Requestas na labis na minahal at hinangaan dahil sa natural niyang galing sa pagpapatawa. Wala na si Rene nung nagkamalay ako pero nakilala ko pa rin siya dahil sa mga timeless classics niya at isang movie pa lang yung napapanood ko sa kanya ay naging instant fan na ako ni Chitae at nung nakikipagkwentuhan ako kay tita about sa naging career ni Rene ay nagtaka siya kung bakit hindi man lang siya nagbother na ipagamot ito samantalang curable naman yung TB at kailangan niya lang 6 months medication para gumaling. At simula nun ay napaisip na rin ako kung bakit niya hinayaan na umantong sa ganito. At nung gumawa ako ng research sa biography niya ay napag-alaman ko na mula pa nung bata siya ay nakakaranas na siya ng matinding depresyon mula sa pagkakawalay niya sa kanyang mga kapatid, frustration niya na umasenso, pagkamatay ng kanyang ama sa unang taping ng kanyang pelikula at yung mga naging diagnosis ng naging sakit niya na bukod sa may liver damage na siya ay napag-alaman niya rin na wala pala siyang kakayahan na magkaanak. At nung nabasa ko ito ay maging ako ay napaisip kung paano ko ba haharapin yung mga ganitong pagsubok sa buhay. At ganun pala naging kagrabe ang kalungkutan ni Rene habang pinapasaya niya ang ibang tao. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit nagdesisyon na lang siya na mag-ampon at hindi na mag-asawa dahil alam niya sa sarili niya na hindi niya ito may bibigyan ng anak. At mukhang ito din yung naging dahilan kung bakit hindi na siya nagpagamot at nilunod niya lang sa alak ang kanyang kalungkutan na siya naging dahilan sa maaga niyang pagpanaw. Nakakalungkot isipin na maaga tayong iniwan ni Rene at hindi man lamang natin nakita kung gaano pa kalayo ang pwede niyang marating bilang aktor at public servant. Pero hindi man maganda ang kanyang sinapit ay mananatili pa rin siyang inspirasyon sa bawat Pilipino at ang kwento ng kanyang buhay ay isang patunay na malayo ang mararating ng isang tao pag pinilit nitong abutin ang kanyang mga pangarap na may alab ng pagmamahal at dedikasyon. At hanggat may nakakapanood pa sa kanyang mga pelikula, ang pangalang Rene Requestas ay mananatili at patuloy na magpapasaya sa bawat henerasyon ng pamilyang Pilipino.